Mga kasirin, ito na naman tayo sa isang liham na puno ng emosyon at kwento ng buhay. Makikinig tayo sa isang confessional na nagsimula sa isang mahirap na desisyon at tiyak maguguluhan kayo sa mga nangyari. Kaya naman, sit back, relax, at samahan niyo ako sa kwentong ito. Magandang gabi, DJ Serene. Ako po si Sarah, 19 years old, at may gusto sana akong ikwento sa mga tagapakinig na makikinig ng liham ko. Sana matulungan mo ako sa mga katanungang matagal ko nang iniisip at patuloy na bumabagabag sa akin. Sa simula, wala akong ideya kung paano ko sisimula ng lahat ng ito. Sa bawat araw, parang may nag-aalburuto sa dibdib ko na hindi ko kayang pigilan. Laging nandyan si Lolo, ang aking lolo, na nag-alaga sa akin mula nang mawala ang aking mga magulang. Sa kabila ng mga taon na kami ay magkasama, hindi ko kailanman inisip na ang presensya niya ay magdudulot ng ganitong kalituhan sa puso ko. Pero lahat ng ito ay nagsimula nung isang araw, habang kami ng boyfriend kong si Lex ay nag-uusap sa sofa. Karaniwan kaming magkasama tuwing weekend sa bahay ng mga magulang ko. Si lolo ko, kasama namin doon, at siya'y matagal ng bahagi ng pamilya. Hindi ko naman alam na sa araw na iyon ay magiging simula ng isang malaking pagsubok sa buhay ko. Habang magkasama kami ni Lex, nag-uusap kami tungkol sa mga plano namin sa hinaharap. Mga simpleng bagay, ngunit parang may bigat na nagkukubli sa mga salitang lumalabas mula sa bibig ko. May mga pagkakataong tila ba hindi ko na kayang magtago ng higit, but sa bawat minuto, ang aking isip ay naguguluhan sa kung ano ang susunod kong gagawin, at may isang bagay na hindi ko kayang itago pa kay Lex. Lex, may gusto akong sabihin sa'yo. Sabi ko, ang mga salita ay mahirap bitawan. Napansin ko ang mataman niyang pagtitig sa akin habang hinihintay niya akong magpatuloy. Hindi ko alam kung anong reaksyon ang inaasahan ko mula sa kanya. Gusto ko sanang sabihin agad, ngunit natatakot akong mawalan siya ng tiwala sa akin. Natatakot akong ma-disappoint siya sa akin. Si Lex, na palaging tawa ng tawa at laging magaan, ang loob ay tahimik lang na nakatingin sa akin. Nakaramdam ako ng kaba sa dibdib ko. Bakit kaya ako ganito? Parang may kalungkutan at takot na sabay dumaan sa aking puso. Habang nagsasalita ako, hindi ko alam kung paano ko sisimulan. Pero ito ay tungkol kay Lolo. Ang bigat ng bawat salitang lumabas mula sa bibig ko. Habang binibigkas ko iyon, parang ang puso ko ay napuputol. Si Lex, na parang hindi maintindihan ang sinasabi ko, ay nanatiling tahimik, ngunit naramdaman ko ang tensyon sa pagitan namin. Parang may pader na pumapalibot sa aming dalawa at hindi ko alam kung paano ito babanggaing muli. Hindi ko alam kung paano ko siya sasabihan ng mga detalye. Kaya't nagsimula na lang akong magtago sa aking mga emosyon. Pumilantik ang mga kamay ko sa sofa at nahulog ang tingin ko sa sahig. Habang ang mga mata ni Lex ay hindi pa rin umiimik, parang nag-iisip kung ano ang mangyayari. Wala akong lakas ng loob na sabihin ang lahat ng buo. Hindi ko kayang sabihin ang mga detalye, ang mga nangyari sa pagitan ko at ni Lolo. Pero kailangan kong magtapat. Hindi ko na kayang magtago pa. Sinubukan ko pa ring magpatuloy, ngunit hindi ko kayang pigilan ang mga luhang unti-unting bumagsak mula sa aking mga mata. Lex, ang aking tinig ay parang nauurong. Hindi ko alam kung anong nangyari, pero gusto kong malaman mo. Bago ko ipaliwanag ang buong kwento kay Lex, nais ko munang balikan ang mga nangyari sa nakaraan. Si Lolo, ang aking lolo, ay naging malaking bahagi ng buhay ko. Matapos mamatay ang aking mga magulang, siya na ang nag-alaga at nagtaguyod sa akin. Malaki ang utang na loob ko sa kanya. Siya ang naging gabay ko sa buhay, at sa mga simpleng bagay,
Naroroon siya para sa akin. Hindi ko naisip na may mali sa mga bagay na ginagawa niya. Wala akong kaalam-alam sa nararamdaman ni Lolo o kung ano man ang itinatago niya sa akin. Palagi siyang magiliw at malambing sa akin at sa mga simpleng sandali, parang wala akong dapat ikabahala. Laking pasalamat ko kay Lolo dahil siya ang nagbigay sa akin ng mga pagkakataon na magpatuloy sa buhay. Nasa likod ng bawat takot at kalungkutan na dulot ng pagkawala ng aking mga magulang, siya ang naging lakas ko. Sa tuwing magkasama kami, ang mga simpleng galak na dulot ng pagiging magkakasama sa ilalim ng isang bubong ay para bang walang kapantay. Saan pa nga ba ako pupunta kundi sa kanya? Pero hindi ko alam na sa bawat patuloy na pagtulong at pangangalaga ni Lolo sa akin, may ibang nararamdaman siya na hindi ko kayang tanggapin. Isang lihim na hindi ko kayang itago. Habang ang mundo ko ay umiikot sa mga ordinaryong bagay, si Lolo ay may mga lihim na hindi ko kayang maunawaan. Sa bawat araw na magkasama kami, hindi ko namamalaya na may mga pagkakataong unti-unting nagiging malapit siya sa akin sa mga paraan na hindi ko naiisip noon. Si Lolo ay palaging nariyan sa mga maliliit na bagay, nagluluto ng paborito kong pagkain, nagtuturo sa akin magbasa ng mga lumang libro, at kadalasan, siya ang kasama ko sa mga gabi ng pananabik na malasing o magkwento. Minsan, kapag kami lang dalawa, hindi ko na nararamdaman na may iba pa sa pagitan namin. Akala ko normal lang na ganun siya mag-alaga. Lolo nga siya ang nag-aalaga sa akin. Paano ko naman malalaman na may mga ibang damdamin siyang hindi ko matutukoy? Isang gabi, habang magkausap kami sa sala, naramdaman ko na parang may kakaibang nangyayari. Natatakot ako, pero hindi ko kayang gawing malaki ang isyung iyon. Akala ko, mali lang ang nararamdaman ko. Pero hindi pala. Si Lolo ay may mga malalapit na galak na ginagawa at sa pagkakataong iyon, hindi ko na maipaliwanag ang mga nangyari. Tumabi siya sa akin at sa isang sandali, nahulog ang kanyang kamay sa aking katawan. Nakaramdam ako ng isang matinding takot. Hindi ko alam kung paano ko tatanggapin ang nararamdaman ko sa sandaling iyon. Pero ang nangyari ay hindi ko alam kung paano nagsimula ang lahat. Isang tahimik na gabi, tulad ng mga nakasanayan namin ni Lolo. Nakaupo siya sa lumang silya sa may sala, habang ako naman ay nasa tabi niya, nakikinig sa kanyang mga kwento tungkol sa kanyang kabataan. Ang kanyang tinig ay palaging puno ng alaala, may halong saya at lungkot, at sa tuwing nagkukwento siya, madalas akong humahanga sa lalim ng kanyang pinagdaanan. Ngunit ngayong gabi, may kakaiba sa paraan ng kanyang pagtingin sa akin. Isang bagay na hindi ko mawari kung bakit nagdulot ng bigat sa aking dibdib. Habang patuloy ang aming pag-uusap, napansin kong unti-unting lumalapit ang kanyang kamay sa aking hita. Sa una, inisip kong aksidente lamang. Siguro'y nasanay lang siya sa paghawak sa akin bilang kanyang apo. Ngunit nang maramdaman ko ang pagdampi ng kanyang palad na tila hindi lang basta isang normal na hawak, doon ako nagsimulang kabahan. Ang init ng kanyang kamay ay nag-iwan ng kakaibang pakiramdam sa aking balat. Isang pakiramdam na hindi ko kayang ipaliwanag. May halo itong takot, gulat, at isang malalim na pagkalito. Sinubukan kong ilayo ang aking hita, marahang igalaw palayo upang mawala ang pakiramdam ng kanyang palad, ngunit lalo lamang niyang hinigpitan ang kanyang pagkakahawak. Sa bawat segundo, lumakas ang kabog ng aking dibdib. Hindi ko alam kung paano ako gagalaw o kung ano ang dapat kong gawin. Para akong napako sa kinauupuan ko, nanginginig, hindi makapagsalita. Pilit kong kinukumbinsi ang sarili ko na baka nagkakamali lang ako ng iniisip, na baka isa lang itong bagay na dapat kong palampasin. Ngunit sa kabila ng lahat, may isang bahagi ng isipan ko ang nagsasabing
Hindi ito tama. Hindi ito dapat nangyayari. Nang dahan-dahang gumalaw ang kanyang kamay, dumaan ito sa aking hita, patungo sa isang direksyon na hindi ko matanggap. Noon ko napagtanto, hindi ako nagkakamali. Hindi ko na maaaring ipagkibit balikat ito. Sa loob ng isang iglap, pakiramdam ko'y biglang lumabo ang paligid. Parang ang mundo ay nagdilim at nag-iwan lamang ng isang malupit na katotohanan. Ang taong inakala kong tagapagtanggol ko ay siya rin palang dahilan ng aking takot. Gusto kong tumayo. Gusto kong lumayo. Gusto kong sabihin ang isang bagay, anuman, basta't may lumabas sa bibig ko para maputo lang sandaling iyon. Ngunit parang natunaw ang boses ko sa loob ko. Tila nakakandado ang aking bibig at kahit anong pilit kong isaisip kung ano ang gagawin ko, wala akong maisagot. Paano ito nangyari? Tanong ko sa sarili ko, paulit-ulit. Ang tanong ay parang nag-echo sa aking isipan, habang ang takot ay gumapang mula sa aking dibdib patungo sa buong katawan ko. Dapat ba akong sumigaw? Dapat ba akong tumakbo? Ngunit, paano kung mali ako? Paano kung isipin niyang pinaratangan ko siya nang wala namang masamang intensyon? Ngunit paano kung tama ang hinala ko at hindi ito titigil kung mananatili akong tahimik? Ramdam kong unti-unting nangingilid ang luha sa aking mga mata. Hindi lang dahil sa takot, kundi sa sakit ng pagkabigo. Lolo ko siya, ang taong nagpalaki sa akin, ang taong hinangaan ko. Ngunit sa gabing ito, parang may isang bahagi ng kanya ang hindi ko na kailanman kayang makita sa parehong paraan. At habang ang kamay niyang minsang naging simbolo ng pagmamahal at gabay ay patuloy na gumagalaw sa paraang hindi ko kayang unawain, isang bagay ang tuluyang naging malinaw sa akin. May mga sandali sa buhay na hindi natin kayang baliwalain. At ito ang isa sa mga sandaling iyon. Nang sinabi ko kay Lex ang nangyari, hindi ko akalain na magiging ganito ang reaksyon niya. Habang nagsasalita ako, naramdaman ko ang bigat ng mga salitang lumalabas sa aking bibig. Parang ang bigat ng bawat isa, at kahit anong gawin ko, hindi ko kayang pigilan ang takot na nararamdaman ko. Naramdaman ko ang dibdib ko na parang sasabog, at hindi ko alam kung paano ko siya sasabihan ng mga detalye ng mga nangyari. At sa tuwing titingnan ko siya, parang nagiging malayo siya sa akin. Parang may pader na dumaan sa pagitan namin. Lex, may nangyari sa amin ni Lolo. At hindi ko na kayang itago pa. Ang sabi ko, sabay hinga ng malalim. Habang binibigkas ko ang mga salitang iyon, pakiramdam ko'y parang binabalikat ko ang buong mundo. At kahit gaano ko pa siya kamahal, hindi ko alam kung paano ko siya haharapin ngayon. Nagulat si Lex. Parang hindi niya kayang tanggapin ang narinig. Hindi siya agad nakasagot, pero kitang-kita ko sa mga mata niyang puno ng pagkalito at sakit. Tinutok niya ang mga mata niya sa aking mga mata. Parang naghahanap siya ng sagot, ng paliwanag na makakapaglinaw sa kung ano ang nangyari. Ang mga mata niyang punong-puno ng pagmamahal. At ngayon, nakatitig sa akin ng parang hindi ako kilala. Hindi ko rin alam kung anong reaksyon ang inaasahan ko mula sa kanya. Si Lex, na laging kasama ko at laging naroroon para sa akin, ngayon ay nakatayo sa harap ko. Hindi makapaniwala sa sinabi ko. Sa bawat segundo ng katahimikan, parang ang bawat sandali ay tumagal ng 1 taon. Hindi ko alam kung anong dapat gawin. Kung dapat ba akong magpatuloy o huminto. Ngayon nahanap ko ang sarili ko sa isang sitwasyon na wala akong kontrol. Bakit ko hindi sinabi agad sa kanya? Ang tanong ko sa sarili ko. Habang iniisip ko kung anong klaseng pighati at kalituhan ang nararamdaman niya. Nakaramdam ako ng pagkabigla, pati na rin ng takot. Puno ng tanong ang kanyang mga mata.
at hindi ko kayang sagutin agad lahat ng iyon. Nagpatuloy ako sa pagsasalaysay, ang mga salitang tumutuloy mula sa aking bibig na para bang isang alon na hindi ko kayang pigilan. Ipinagpatuloy ko ang kwento, ang lahat ng nangyari, at naramdaman ko ang pagkabigo at galit sa mga mata ni Lex. Sa bawat salita na lumalabas mula sa aking bibig, ang mukha ni Lex ay lalong napapalakas ang kanyang galit at sakit. Hindi ko siya matanggap na nakatayo lang doon. Hindi ko kayang makita ang pagnanasa niyang magtakip ng sugat na hindi ko kayang gawing buo. Puno ng sakit, ang tanong na lumabas sa bibig ni Lex ay parang isang patalim na tumusok sa aking puso. Paano mo hahayaan na mangyari yon, Sarah? Ang tanong niya ay puno ng galit, pagkabigo, at isang sakit na hindi ko kayang ipaliwanag. Napakasimple ng tanong, ngunit hindi ko kayang sagutin. Hindi ko kayang ipaliwanag kung bakit ko hinayaan na mangyari ang lahat ng iyon. Kung paano ko nagawang itago ang isang bagay na alam kong magbibigay sakit sa kanya. Ang mga mata ni Lex ay naglalaman ng masakit na tanong. Hindi ko kayang tingnan siya. Hindi ko kayang makita ang galit at sakit na umiiral sa kanyang puso, lalo na't siya ang hindi ko na kayang saktan pa. Si Lex na sa lahat ng pagkakataon ay palaging nandiyan, ngayon ay nakatayo na parang wala ng lugar sa puso ko. Ang tingin ko sa kanya ay nagsimula ng magbago. Nais ko na lang sana na huminto, na sana hindi ko na lang sinabi. Ngunit alam ko, hindi ko na kayang itago pa. Nagdesisyon ako na itigil na ang pag-uusap. Hindi ko alam kung anong susunod na mangyayari. Hindi ko alam kung paano magpapatawad si Lex o kung babalik pa siya sa aking mga arms pagkatapos ng lahat ng ito. Naramdaman ko na para bang ang hangin sa paligid ay humigpit at sa bawat hakbang ni Lex palayo, tila ba nawawala na siya sa aking mundo. Ang mga sumunod na araw ay puno ng tensyon. Ang mga araw na sana ay puno ng saya at ng mga pagkakataong magsama kami ni Lex ay nagbago. Hindi ko alam kung paano ko tatahakin ang susunod na hakbang. Ang buhay ko, na dati puno ng tamis at pangarap, ay biglang napuno ng pagdududa at takot. Si Lex ay naging malamig sa akin. Hindi ko kayang basahin ang mga mata niya. Ang mga text messages namin ay naging formal. Wala nang mga sweet na salita, walang mga tanong kung kumusta na ako. Ang mga tawag ay bihira na, at bawat isa sa mga iyon ay may lamig na hindi ko kayang ipaliwanag. Sa bawat araw na lumilipas, nararamdaman ko ang distansya na parang isang pader na patuloy na lumalaki sa pagitan namin. Wala akong lakas ng loob na maghanap ng kasagutan. Ang mga mata ko ay punong-puno ng guilt. Hindi ko na siya kayang titigan ng diretso. Hindi ko kayang makita sa kanya ang sakit na dulot ng mga desisyon ko. Parang ang bawat patak ng oras ay nagsisilbing isang dagok sa puso ko. Nag-iisa ako sa kwarto ko at doon ko nararamdaman ang bigat ng mga tanong na paulit-ulit na bumabalik sa aking isipan. Bakit ko hinayaan na mangyari ito? Ano ang epekto nito sa relasyon namin ni Lex? Ang mga tanong ay patuloy na bumabagabag at hindi ko alam kung paano ko siya haharapin, kung paano ko ipapaliwanag ang lahat ng nangyari. Ang mga pagkakamali ko na nagdulot ng sakit sa kanya ay masyadong mabigat para sa akin. Ang gabi ay lalong nagiging mahirap. Pagkatapos ng mga araw ng hindi pagkakausap, hindi ko na kayang magsinungaling sa sarili ko. Tuwing nag-iisa ako, iniisip ko ang mga mangyayari sa buhay ko. Kung saan ako pupunta, at kung paano ko babangon mula sa pagkatalo na dulot ng mga desisyon ko. May mga pagkakataong gusto ko na lang sumigaw. Gusto ko nang tumakbo at magtago sa isang lugar, kung saan hindi ko kailangang harapin ang mga sakit na dulot ng mga nagawa ko. Pero hindi ko kayang takasan ang nangyari. Hindi ko kayang magtago mula kay Lolo. Alam ko na siya pa rin ang nag-aalaga sa akin. Pero ang mga mata niyang puno ng lihim na hindi ko kayang isalaysay ay naging mabigat sa akin.
Hindi ko kayang magtago mula kay Lex na ang sakit na nararamdaman ko ay dulot din ng sarili kong pagkakamali. Ang mga galit na nararamdaman ko ay parang bundok na unti-unting bumagsak sa aking dibdib. At kahit anong gawin ko, hindi ko na kayang baguhin ang nangyari. Hindi ko alam kung saan ako magsisimula o kung may paraan pa para maitama ang lahat ng ito. Sa kabila ng lahat ng nangyari, wala akong ibang magawa kundi tanggapin ang mga kahihinatnan ng mga desisyon ko. Hindi ko alam kung ano ang susunod na mangyayari, pero ang isang bagay na sigurado ako ay hindi na babalik sa dati ang lahat. Ilang linggo na ang lumipas at naramdaman ko ang bigat ng mga desisyon ko. Sa bawat araw, ang bigat ng guilt ay patuloy na bumibigat sa aking dibdib. Hindi ko kayang magpatawad sa sarili ko. Ang mga tanong na paulit-ulit na naglalaro sa aking isipan ay walang sagot. Habang ako'y nag-iisa sa mga gabi ng malungkot na kaisipan, patuloy kong tinatanong ang sarili ko kung paano ako makakabawi. Bakit ko hinayaan ang mga pangyayari? Bakit hindi ko agad ipinagtanggol ang sarili ko kung alam kong may mali na pala sa mga bagay na iyon? Sa mga gabi ng magkasunod na pagluha, naiisip ko ang mga pagkakataon na sana ay nagkaroon ako ng lakas ng loob para magsalita. Bawat desisyon ko ay nagdulot ng masakit na pagbabago sa buhay ko. At ang mga pagkakamali ko ay hindi ko na mababawi pa. Wala akong sagot sa mga tanong na iyon. At habang ang mga ulap ng guilt ay bumabalot sa aking isip, hindi ko kayang ipaliwanag kung ano ang nararamdaman ko. Parang naglalakad ako sa dilim at ang mga anino ng aking mga pagkakamali ay sumusunod. Sa bawat hakbang ko, ang mga alaala ng lahat ng mga pag-uusap namin ni Lex, ang mga tawa at halakhak ay nagiging ulap ng kalungkutan. Ang bawat piraso ng mga alaala ay nasasaktan at ang mga ngiti na dati puno ng saya ay ngayon napapalitan ng sakit. Hindi ko kayang tanggapin na ang mga magagandang sandali namin ay nauurong dahil sa isang pagkakamali na hindi ko na kayang baguhin. Sa bawat galak na naramdaman ko sa mga simpleng araw namin ni Lex, ngayon ay puro kalungkutan na lang ang natira. Hindi ko kayang itago pa ang aking pagkatalo. Si Lex, ang taong pinakamahalaga sa buhay ko, ay ang naging dahilan ng mga tanong na patuloy kong tinatanong sa sarili ko. Hindi ko alam kung paano ko siya makakabalik. Kung may paraan pa ba para maibalik ang lahat ng nangyari. Ang hirap tanggapin na nasaktan ko siya, na hindi ko na kayang itama ang lahat ng ito. Pagmulat ko sa umaga, ang lahat ng mga nangyari ay parang isang malaking ulap na hindi ko kayang ipaliwanag. Kung paano ko nasaktan ang sarili ko, at kung paano ko nasaktan ang tao na pinakamahalaga sa akin. Hindi ko alam kung may kasagutan pa sa lahat ng mga ito. Sa bawat araw na lumilipas, ang mga galit at hinagpis na nararamdaman ko ay parang isang apoy na hindi ko kayang apuhan. Isang araw, nagdesisyon akong makipag-usap kay Lex. Hindi ko kayang magpatuloy ng ganito, na may mga tanong na hindi nasasagot at mga pusong hindi nakakausap. Kailangan ko ng pagkakataon na magpaliwanag at kailangan ko ring tanggapin ang lahat ng pagkakamali ko. Hindi ko alam kung ano ang magiging reaksyon niya, ngunit ang isang bagay na sigurado ako ay hindi ko kayang ipagpaliban ang mga bagay na ito. Kailangan ko siyang makausap, kahit na pakiramdam ko ay naiiwasan niya ako. Naglakad ako papunta sa kanyang bahay. Ang bawat hakbang ko ay puno ng kaba, at kahit na may hangarin akong magkabati kami, hindi ko alam kung anong magiging tugon ni Lex. Sa bawat liko ng kalsada, parang ang bawat minuto ay tumatagal ng 1 taon. Nang makarating ako sa harap ng pintuan niya, ang puso ko ay naglalagablab. Ngunit hindi ko alam kung may puwang pa para sa akin sa puso ni Lex. Nang bumukas ang pinto, nakita ko si Lex na nakatayo sa loob ng bahay. Ang mga mata niyang malalim at puno ng kalungkutan. Wala siyang ngiti at wala rin akong nakitang galak sa kanyang mga mata. Ngumiti siya ng bahagya
Ngunit ang ekspresyon niya ay malungkot. Parang hindi ko na kayang abutin. Tinutok ko ang mga mata ko sa kanya at naglakad. Papasok. Hindi ko kayang ipaliwanag ang pakiramdam na nag-aalangan siya na tanggapin ako. Pero alam kong hindi ako makakapagpatuloy kung hindi ko siya kakausapin. Lex, gusto kong mag-sorry, ang sabi ko, na may kabigatan sa puso. Hindi ko kayang baguhin ang nangyari, pero sana'y magkausap tayo. Tahimik siya, at ang mga mata niyang tumitig sa akin ay parang naglalaman ng mga tanong na hindi ko kayang sagutin. Hindi ko rin kayang ipaliwanag ang lahat ng nararamdaman ko. Hindi ko alam kung saan magsisimula o kung paano ko matutulungan si Lex na maintindihan ang lahat ng mga nangyari. Naramdaman ko na hindi ko kayang itago pa ang lahat ng pagsisisi. Napakalungkot ng lahat ng mga oras na lumipas na hindi kami nagkausap ng buo. Naramdaman ko ang mga mata niyang parang mga kutsilyo na kumikirot sa aking katawan. Alam kong nasaktan ko siya ng sobra at ang sakit ng nakaraan ay mahirap tanggalin. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, naramdaman ko ang isang malalim na pagnanasa na muling mapatawad. Hindi ko kayang magpatuloy ng ganito. Gusto kong ibalik ang lahat sa normal. Ang mga tawa, ang mga halakhak, at ang mga oras na magkasama kami. Ngunit sa mga mata ni Lex, parang napakahirap ibalik ang mga bagay na yon. Naglakad siya papunta sa akin at inilayo ang mga mata mula sa mga mata ko. Sarah, ang bulong niya. Bakit mo hinayaan mangyari yon? Alam mo na mali, pero bakit mo hinayaan? Naramdaman ko ang sakit sa kanyang boses. Lumingon siya at tumingin sa malayo. Para bang iniiwasan niya ang mga salitang umaabot sa akin. Kakaibang sakit ang naramdaman ko. Hindi ko kayang ipaliwanag ang takot at pagkabigo na dumating sa aming relasyon. At kahit na ang galit at sakit ay naroroon, umaasa ako na sana'y may paraan pa upang muling maayos ang lahat. Dumating ang sandaling hindi ko kayang iwasan. Si Lolo at Lex ay nagharap sa harap ko. At ang mga mata nilang puno ng galit at kalituhan ay tumagos sa aking puso. Ang bawat hakbang ko papalapit sa kanila ay parang lumalapit ako sa isang bangungot na hindi ko na kayang takasan. Sa huling pagkakataon, nagdesisyon akong magsalita at ipaliwanag ang lahat ng nangyari. Ang hangin ay mabigat at ang bawat paghinga ko ay puno ng takot at guilt. Lolo, na nagbigay sa akin ng lahat ng pag-aaruga at pagmamahal, ngayon ay naglalabas ng isang lihim na magpapawakas sa lahat ng iyon. Sa kabilang banda, si Lex. Ang taong akala ko'y magmamahal sa akin nang walang kondisyon. Ngayon ay may mata ng isang taong nabigo. Isang taong hindi na alam kung paano magtitiwala pa. Si Lolo ay hindi nakatingin sa akin. Nakatayo siya sa isang tabi, ang mga kamay niyang nakayakap sa kanyang katawan. Parang hindi matanggap ang lahat ng nangyari. Hindi ko alam kung paano ko ipapaliwanag sa kanya. Kung paano ko haharapin siya nang hindi ako magkasala sa harap ng sarili kong konsensya. Habang ang mga mata ni Lex ay sumisibok sa aking mga mata, nararamdaman ko ang sakit na parang isang matalim na bagay na dahan-dahang pumipila sa aking dibdib. Sarah, ang boses ni Lex ay may halong galit at sakit. Alam mo ba kung anong ginawa mo? Hindi ko alam kung paano ko ito tatanggapin. Lolo ko pa. Ang mga salitang iyon ay parang mga bala na tumama sa puso ko. Hindi ko alam kung paano ko sasabihin kay Lex na wala akong magagawa sa nangyari, na hindi ko na kayang baguhin ang nakaraan. Hindi ko na kayang magsalita pa. Ang galit ni Lex ay parang apoy na lumalamon sa lahat ng iniwasan kong salita. Nagkatinginan kaming tatlo at sa mga mata ni Lolo, nakita ko ang isang tao na hindi ko nakilala. Isang tao na hindi ko na kayang intindihin. Si Lolo, na minsang naging paborito kong tao sa buong mundo,
Ngayon ay isang estranghero sa aking mga mata. Ang galit at pagkadismaya sa kanyang mata ay nagsabing hindi ko na siya kayang ayusin. Nakita ko ang mga kamay ni Lolo na kumilos. Bawat kilos niya ay parang nag-aapoy na galit at takot. Habang nakatayo kami doon, wala akong magawa kundi maghintay sa kung ano ang susunod. Naramdaman ko ang init ng kanyang presensya na bumabalot sa akin, at ang bawat titig ni Lex ay naglalaman ng isang tanong na wala akong sagot. "Sarah, ito ba ang gusto mo?" Tanong ni Lolo. Ang tinig niya ay malupit at puno ng puot. Isang buhay na puno ng kasinungalingan. Hindi ko alam kung anong sasabihin ko. Hindi ko na kayang magpaliwanag pa. Ang mga nararamdaman ko ay puno ng kaguluhan. At ang mga pangarap ko ay unti-unting nawawala. Ang mga mata ni Lolo ay parang mga mata ng isang tao na tumanggap ng hindi kayang baguhin. At ang mga mata ni Lex ay parang sinasabing, hindi na ako karapat-dapat. Hindi ko na kayang magsalita. Ang bawat salitang nais kong ilabas ay nagiging mabigat at mahirap ipahayag. Ang lahat ng ito ay parang isang gulo na hindi ko. Ang kwento namin ay nagbago. Matapos ang lahat ng nangyari, lahat ng sakit, galit, at pagkatalo, natutunan kong patawarin ang sarili ko. Hindi ko na kayang iwasan ang mga pagkakamali ko. Wala nang makakapagbago ng nakaraan, ngunit sa huli, natutunan ko na ang pinakamahalaga ay kung paano ko haharapin ang mga ito. Si Lex ay hindi na bumalik sa buhay ko at naintindihan ko kung bakit. Hindi ko kayang pilitin siya. Natanggapin ako kung hindi niya kayang gawin iyon. Ibinigay ko ang aking buong puso sa kanya. At alam ko na may mga bagay na hindi matitinag. May mga sugat na hindi kayang pagalingin ng mga salitang sorry. O kahit na ng mga gawa, nagpatuloy ang buhay ko. At natutunan ko na hindi ko kailangang umasa na magbabalik siya. Si Lolo, sa kabila ng lahat, ay hindi rin naging madali para sa kanya. Hindi siya muling nagpakita ng pagmamahal tulad ng dati. Alam kong hindi na kami makakabalik sa dati. Si Lolo ay may mga lihim na nagbigay daan sa mga bagay na hindi ko kayang tanggapin. Pero sa kabila ng lahat, natutunan ko pa ring magpatawad, hindi dahil sa ginawa ko ang tama, kundi dahil sa aking pagnanais na maging buo muli at ang paghahanap ng kapayapaan sa sarili ko. Ang mga gabi ng mag-isa at malulungkot na pagsisisi ay natapos. Sa huli, natutunan kong tanggapin ang lahat ng nangyari. Hindi ko kayang baguhin ang mga nakaraan, pero may mga bagay na pwede kong baguhin. Ang aking pananaw sa sarili ko at kung paano ko tatahakin ang susunod na hakbang. Wala na akong hinahanap pa. Hindi ko na kailangang patunayan sa iba kung karapat-dapat ako. Ang buhay ko ay hindi na umiikot sa mga pagkatalo at sa mga bagay na hindi ko kayang baguhin. Sa halip, ang mga pagkatalo ay naging parte na ng aking kwento. At sa mga pagkatalo, natutunan kong magpatawad at tanggapin ang sarili ko. Ngayon, ako ay natutong mag-isa. Hindi ko na inaasahan ang magbabalik. Natutunan ko ng mamuhay ng masaya at tahimik. At sa kabila ng lahat ng pagsubok, natutunan kong magpatuloy. Ang aking kwento ay hindi natapos, kundi nagbukas ng bagong kabanata. Isang buhay na puno ng pagpapatawad at pagtanggap. Sa huli, hindi na ako nagmamadali. Alam kong ang lahat ay darating sa tamang panahon. At ayan, mga kasirine, natapos na naman ang isang kwento na puno ng aral at emosyon. Sana'y may napulot kayong mga mahahalagang pananaw mula sa liham na ito. Huwag kalimutan, sa bawat kwento, may mga pagkakataong natututo tayo at lumalago. Hanggang sa susunod na liham, mag-ingat at patuloy na magpatawad, lalo na sa sarili. Salamat sa pakikinig.